This episode is brought to you by Pertuha Fully Synthetic Oil. Sa Pertuha, may ilalakas pa. Karamihan po ng mga car owners, lalo na yung mga first timer, pag ang maintenance ang pinag-uusapan, ang priority palagi na napagtutuunan ay ang pag-change oil. Wala naman pong masama doon kasi mahalaga po talaga yan. Yan ay dahil sa kapag kumuha po kayo ng sasakyan sa kasa, paglabas pa lang po niyan doon ay i-remind na kayo kung kailan kayo babalik para sa unang change oil nyo or sa unang TMS nyo. At syempre, depende po sa langis na gagamitin sa sasakyan nyo, ay may intervals po yan. Yung iba, 5,000 kilometers, yung iba, 10,000 kilometers, yung iba, 6 months, yung iba naman, 12 months. Pero alam nyo ba guys na bukod dyan sa pag-change oil, ay mahalaga din na maisasama sa schedule ng maintenance natin yung pagpa-flushing at saka pagpapalit ng coolant. Tapos tulad din sa langis, depende po kung ano ang coolant na nakalagay dyan sa makina nyo, ang magiging interval kung kailan kayo mag-change coolant. Mayroon po mga sasakyan na mahinang magbawas ng coolant or halos hindi nga nagbabawas ng coolant, katulad ng mga bagong-bago pa. At meron din naman pong medyo malakas nang magbawas ng coolant. Yan naman po yung mga mas lumang sasakyan, lalo na yung mga mayroon ng nagkakadiferensyang parts ng cooling system or kaya naman yung mga makina na hindi masyadong na-maintain. Pero regardless po kung mahina man niyang magbawas ng coolant or malakas magbawas ng coolant, yan po ay may schedule kung kailan nyo yan i-drain tapos papalitan ng bagong coolant. Kasi guys, mayroong mga hindi magandang effect sa makina ang coolant na sobrang tagal na hindi napapalitan. Nare-reduce or nababawasan ang cooling efficiency nito. Or kung ikaw naman ay nasa bansa na may winter, ay nare-reduce din yung efficiency nito na pigiling mag-freeze or mag-yelo yung loob ng cooling system. As we all know, dito po sa Pilipinas ay wala namang winter, kaya ang purpose talaga sa atin ng coolant ay panatiliin yung normal na operating temperature ng isang makina, which is around 195 to 220 degrees Fahrenheit. So, pag lumang-luma na yung coolant nyo or pa-expired na, posible na mas tumaas ang temperature niyan na mauwi sa pag-overheat. Sa ibang bansa naman na may winter, kapag pa-expired na po yung coolant, ay pwede po yung magyelo. Naalala ko po nung bata ako, meron po kaming tindahan. Yung Coke litro ay gusto kong palamigin ng mabilis, kaya ang ginawa ko, inilagay ko po sa freezer. Pagkatapos naglaro na po ako at nakalimutan ko na po yun, inabot na ng overnight dun sa loob ng freezer. Kinaumagahan, nung buksan ko yung freezer, sumabog na po yung Coke litro at nagkalat na po yung frozen na Coke doon sa loob ng freezer. So, ganun po kasi ang liquid. Kapag yan po ay nag-yelo, nag-expand po yan or lumalaki. Kaya, yung coolant sa loob ng makina at saka dun sa radiator, kapag po yan nag-yelo, kaya po niyang i-crack yung radiator saka yung engine block. Tapos, ang nalulumang coolant po ay po pwedeng maging cause ng pagbabara dun sa mga maliliit ng butas ng radiator, ng engine block, pati na ng cylinder head. Kasi guys, ang mga coolant po natin ay mayroong anti-corrosive and lubricating additives na nagpe-prevent sa loob ng cooling system natin na kalawangin. Tapos pinapanatili din ito na maayos yung andar or yung ikot ng water pump. Ngayon guys, itong mga additives na to, over time ay na-expire din at nawawalan ng bisa. So pag wala na po yung bisa, magsisimula na pong kalawangin yung loob ng makina at magkaroon ng mga small particles na po pwedeng bumara dun sa mga maliliit na butas ng radiator, ng engine block, or ng cylinder head. At pwede rin maging cause para masira yung water pump. So kapag marami pong mga bara yung mga butas o kaya naman nasira ang water pump, hindi po makakasirculate ng maayos yung coolant na dahilan para hindi mapanatili yung operating temperature ng makina na mauwi sa overheat. Isa pa guys, ang coolant na na-expired na ay nagiging acidic din. At kapag nangyari po yan ay makakasama po sa mga plastic at rubber parts ng cooling system natin. Tulad ng mga radiator hose, yung thermostat, mahalaga po yan. Pati na yung takip ng radiator.
may mga parts po yan na gawa sa rubber. Tapos yung reserve tank natin or yung reservoir, gawa naman po yan sa plastic. Lahat po yan ay po pwedeng masira kapag naging acidic yung coolant natin dahil sa kalumaan. At isang pyesa lang po sa cooling system natin ang magluko or masira ay pwede na po yan mag-cause ng overheat. Kaya para maiwasan po yung mga ganitong problema ay kailangan i-schedule nyo kung kailan kayo magpapalit ng coolant. And then gaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, depende sa kung ano ang coolant na ginamit nyo, yung schedule. Kasi magkakaiba po ng chemical compositions ang mga coolant natin. Yung pinaka-classic na coolant, yung kulay green, ang tawag po doon ay inorganic acid technology or IAT. Ito po yung coolant na ang main ingredient ay ethylene glycol. Tapos yung mga corrosion inhibitors nito at saka additives ay inorganic tulad ng silicates, phosphates at nitrites. Mababasa nyo naman po yung ingredients ng coolant. Doon sa likod ng galon nito may sticker po yan. Yung ganitong coolant po na inorganic acid technology ay good for 2 to 3 years lang or 50 to 70,000 kilometers, whichever comes first. Yan po ang mga coolant noon. Pero nung tumagal, nakaimbento po ng tinatawag na organic acid technology or OAT. Ito naman guys, ang main ingredient nito ay propylene glycol na isang organic chemical. Tapos ang mga corrosion inhibitors nito ay mga organic tulad ng adipic acid, benzoic acid, and dicarboxylic acid. Ito naman po yung mga coolant na iba ang kulay. Karaniwan ay pink o kaya naman blue. Karamihan po ng mga modern engine ay ito na po ang ginagamit kasi guys, ito po ay mas environment friendly. Tapos ang kagandahan po nito ay mas patagal bago nyo ito i-change coolant. Kasi guys, ito po ay pwede hanggang 5 years or up to 240,000 kilometers. Meron naman po mga coolant na kombinasyon ng organic at saka inorganic. Ang tawag po dito ay Hybrid Organic Acid Technology or HOAT. Yung mga ganitong coolant po ay either ethylene glycol or propylene glycol ang main ingredients. Tapos gumagamit po ito ng organic acid para sa kanyang primary corrosion inhibitor. Pero hinahaluan din nila ng inorganic na chemical tulad ng silicate, nitrate, phosphate, and molybdates. Yung mga heavy duty versions nito ay may halo rin pong nitrite. Yung ganitong mga coolant po ay good for 5 years din or 240,000 kilometers. Ang dami pong naging kulay ng mga coolant natin, pero para madaling tandaan, yung green, yan po yung tinatawag na inorganic na pwede hanggang 2 to 3 years or up to 70,000 kilometers. Tapos yung iba namang mga kulay, yan po yung organic o kaya naman hybrid na pwede ng up to 5 years or 240,000 kilometers. Reminder lang po guys, sabi ko nga sa inyo kanina, magkakaiba ng chemicals na ginagamit to. So, wag po kayong maghahalo-halo ng kulay ng mga coolants. So, kung ang gamit nyo ay green, wag nyo pong haluan ng pink or ng blue or vice versa. Kasi po pwede pong magkaroon yan ng chemical reaction, baka maging jelly or lumapot. Mahihirapan po yan mag-circulate doon sa loob ng cooling system. Importante rin pong tandaan na lahat po ng coolant natin or yung mga antifreeze, kahit ano pa pong brand yan, lahat po yan ay toxic at poisonous. So kapag kayo po ay nag-change coolant, ay maging responsible po tayo na i-dispose ito ng maayos. Kasi ito po ay matamis ang lasa, pati yung amoy nito ay amoy matamis din or amoy fruity na kung minsan naiinom ng mga hayop kapag inahalang lang natin yung pinagpalitan. At marami pong hindi nakakaalam nito na yung mga coolant or antifreeze, kahit anong po pong brand dyan, lahat po yan ay flammable. So kailangan po ay ilayo nyo yan sa open flame kasi po pwede po yan pagmulan ng sunog. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin. Pasensya na kayo sa boses ko kasi medyo sinisipon ako. Kung meron pa po akong mga nakalimutang sabihin or meron kayong gustong idagdag, ay i-comment nyo lang po sa baba para mas bumaba itong kwentuhan natin. Uli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!